guys, sulit sa mapagpalang po sa ating lahat. Narito po po sa inyong harapan. Tinataas ko po sa inyo ang ating Panginoon sa umaga. Patuloy po tayong lumulog kay God. Hindi po ba sa ating ginagalawan sa buhay? Hayag at lantad sa Panginoon ng Diyos ang ating mga tinatawag. Kaya tayo ay patuloy na magbalik loob sa ating Panginoon. Sa mga bagay na ginagawa natin, lagi natin ihalaan si Lord. At si Lord ang may taas natin sa ating mga buhay. Patuloy natin talikdan kung gaano kaputi si Lord sa buhay natin. Kasi hindi naman ni Lord tinitignan ng ating mga katalinuhan, katarungan, kaalaman. Tinitignan ni Lord kung paano tayo sumunod sa kanyang mga inuutos, sa kanyang mga alituntunin. Kasi sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan hindi po tayo makatabigin. Kasi sa panahon ng kaaway, si Satan po kumikilos sa atin upang taligsain tayo sa mga challenges sa ating mga buhay, sa mga nangyayari sa ating mga buhay. Hindi tayo padadaig kasi may Diyos tayo dapat pagkatiwalaan. Sa umagang ito, sunod ang tinataas ko sa ating mga buhay, dahil sa buhay ko, na talagang ako yung gusto nagpapasalamat sa Panginoon kasi bilang lingkod ng Panginoon at tagapagpalag ng Panginoon, hindi lamang po tayo dapat manahimik, kundi ihayag natin ang kabutihan ng Panginoon. Sa mga ng kapahayagan na may pahayag natin sa ating kapwa ay isang kadakilaan na malalantad ang kabutihan nila kung gaano po siya kabuti. Kaya wag po natin sayangin ang sandali na tayo ay magkaroon ng pakikipagniig sa ating dakilang Panginoon na siyang nagpapamalas ng kaligtasan natin lahat. Sa mga anak natin, sa apo natin, sa pamilya natin, mga kaibigan, mga kasamahan sa church. Alam niyo po ba, nagising ako. Sabi ko, Lord, may pagkukulang ako sa iyo. Nasimulan ko na ba? Hindi ko pa tinuloy. Kaya, Lord, gagawin ko pong lahat para ipahayag ka. Hindi man ganun yung kagalingan ko, hindi man ganun yung karunungan ko. Pero humugot ako ng lakas ng loob. Hindi sa ganang akin, kundi ang lakas ng loob na meron ako ay sa Panginoon. Kasi ang buhay ko ay talagang, ang buhay natin ay talagang ginigising ni Lord. Kung paano tayo gumawa ng kapamaraan na siya ating Panginoon. Ito na nga po yun eh. Nasisimulan ko muli ang gawain ito na may pahayag at may pamalas ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kasi talagang laki po ng kakulangan natin. Si Lord lagi nagbibigay ng mga biyaya at pagpapala sa atin. Si Lord lagi naglalaan ng oras sa atin. Pero tayo, minsan ang oras natin para sa kanya, wala na po. Ang oras po natin ay nagugugol na po sa ating mga sarili, sa ating mga kagustuhan, sa gusto natin gawin sa ating buhay natin. Pero yung para sa Panginoon, nawawala na po. Napapagkukulan na po natin ang ating mga sarili sa gusto natin gawin. Pagising sa umaga, hawak ng cellphone. Pagising sa umaga, salip pagpasalamat tayo kay Lord. Hindi po. Ito po inaminin po natin. Hawak po ang ating sarili sa mga bagay na gusto natin gawin sa ating trabaho. Napopokus po, pero wala na po tayo sa Panginoon. Ni mag-pray, wala na rin po nakakalimutan ng ating. Pero hindi po dapat kalimutan ang pagdadasal, pagpapasalamat sa Panginoon. Ang magpuri sa Panginoon, hindi po dapat nakakalimutan. Kaya salamat sa mga ginamit ng Panginoon para magbalik muli ang lakas ng ating pananampalataya kay Lord. Ang mabuting balita na nais ng Panginoon na tayong lahat ay makiisa at makibahagi sa kagandahang loob ng Panginoong Diyos na kanyang kapahayagan ay mamalas at ating magunita kung gaano po kabuti si Lord sa ating mga buhay. Kaya napakahalaga po na lagi natin unahin ang present ni Lord bago po ang ating sarili, bago ang ating mga trabaho. Pagising pa lang, magpasalamat ako tayo at manalangin, magdasal, at patuloy na pag-alabin ang relasyon natin sa ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Ito po kanyang kapahayagan na napakahalaga po talaga na ating bigyang halaga sa ating buhay. Ang kapahayagan ng ating Panginoon.
Dahil dito po nakasalalay ang ating kaligtasan. Dito po nakabase ang ating kaligtasan na mahayag po ang katotohanan sa pamamagitan po ng mensahe na siyang magbibigay sa atin ng daan tungo sa ating kaligtasan. Kaya napakapalad po natin dahil laging nagpapaalala si Lord sa atin sa mga bagay na ginagawa natin. Kaya huwag po natin sayangin na tayo gumising sa umaga at pagising sa umaga, pasalamat, manalangin, basa ng aral ng salita ni Lord. Dahil isa man po ang kapahayagan na ating mapag-aralan ay napakahalaga na po na tayo may natutunan sa kanyang salita. Kasi anuhin po natin yung mga pag-iimpok natin dito sa lupa, kung kulang naman po tayo sa kaalaman sa ating Panginoong Diyos. Nakakalungkot po yun para sa Kanya. Nakakalungkot na isipin na ang kanyang mga anak ay nawawala na ng focus sa pag-aaral ng kanyang salita. Dahil nagkakaroon na tayo ng focus sa ating mga trabaho, sa ating paggugol, sa ating mga gawain, sa ating mga tahanan, sa paggugol natin kung ano yung gusto natin gawin na mauna yung gawain natin na buti pa yung cellphone, nauna natin buklatin. Pero yung salita ng Panginoong Diyos, wala na po. Totoo po. Aminin po natin na hindi. Alam po yan ni Lord. Alam po na ng Panginoon kung ano po yung ating mga ginagawa. Wala pong natatago sa Panginoon sa ating mga ginagawa. Kaya sa oras na ito, muli po ako'y kumakatok sa inyo na patuloy po natin buksan ang ating puso at isipan. Patuloy po natin ibalik sa Panginoon ang ating alam na relasyon na magkaroon po tayo ng oras para sa ating Panginoon. Huwag po natin sayangin ang sandali ng ating buhay na mawala po tayo ng focus sa ating paglilingkod kay Lord. Kasi hindi naman po tinitignan ni Lord kung ano yung angkay mong karunungan na meron tayo. Ang tinitignan ni Lord yung puso natin. Kung paano natin siya mapaglingkuran ng walang pag-alinlangan. Kung paano natin gawin para sa Panginoon ang ating paglilingkod sa Kanya. Kaya sa buhay kong ito, nabinigyan ako ng Panginoon ng pangalawang buhay. Hindi lang po pangalawang buhay. Dahil talagang sa totoo lang po, kung wala ako sa Panginoon, wala tayo kay Lord, kung hindi tayo mahal ni Lord, hindi pa niya tayo bibigyan ng pagkakataon na tayo ay narito ngayon sa buhay natin ngayon. Dahil sa totoo lang po na nagkaroon na po ako ng ano sa buhay ko. Nahimatay po ako last 1 year na po, July po yun ng nakarang taon. Pero hindi ko na po isa-isa dahil mahaba po yun eh. Pero nahimatay po ako dyan sa gitna ng kalsada dyan malapit lang po dito sa amin. Pero sa pagkahimatay kong yun, dinala po ako sa ospital, nawalan po ako ng malay, nawalan po ako ng ulirat. Talagang hanggang sa dumating po sa ospital, hanggang nauna daw po ako dinala, hanggang alas 6 ako nasa ospital na, alas 6 na, wala pa rin po ako malay. In-x-ray, in-ECG ako, lahat-lahat po ginawa niya sa akin yun. Alam niyo po, tinatas ko dito yung Panginoon. Kasi bakit po? Sa ganung ikaw walang malay, walang buhay, na umabot ka ng 6 hours o 5 hours man, eh, napakalaking kakulangan po sa atin. Dahil bakit wala na po tayo noon na talagang wala na tayong kaalaman. Wala na talaga. Talagang, kumbaga sa wala ka nang maiisip ng anumang bagay. Kasi yung mga ginagawa nila sa atin, hindi na po natin yung alam. Wala na po tayo yung kaalaman nun. Tanging ang inaano ko na pinagpapasalamat sa Panginoon time na yun na talagang ginising ako ni Lord. Sa pagising ko, lagi ako pumunta ng Bible. Sabi ko sa anak ko, yung Bible ko. At talagang 6 hours, nagising ako yata ng alas 6 na ng pasado 6 na. Talagang wala po akong pakiramdam. Patay po lahat ng aking katawan. Kumbaga wala po talaga akong naramdaman, hindi halos ako makalakad. Ito po ay isang patotoo na talagang pinagpapasalamat ko sa Panginoon.
At talagang ginising ako niya nung time na yun. Naawa ko sa mga anak ko, naggising ako, andi yung anak kong panganay at pangalawa ko na. Talagang yung pagising ko niya, sabi ko, Lord, salamat dahil binigyan mo ako ng buhay. Ngayon, binigyan ako ni Lord, talaga nagpasalamat ako. Siningi ko yung Bible, lagi po ako kasi may dalang Bible, wala pa po ako ng cellphone. Hiningi ko sa anak ko yung Bible. At yun, pasalamat ba ako sa Panginoon? Kasi kahit wala po tayong kaalaman, kahit wala tayong tanong, kahit wala tayong pinag-aralan, marunong ka magbasa ng Bible. Isang kagalakan na sa Panginoon na tayo ay nakakaroon ng oras at attention sa Kanya na si Lord ay ating may ito sa ating buhay. Kaya huwag po natin sayangin sandali ng buhay natin na mawala po tayo sa ating paningin sa ating Panginoon. Kaya ngayon, narito po muli ako, Senyor, habang kumakatok sa inyo. Pagbuksan niyo po, patuloy na tangkilikin ang aking muling pagbabalik na maipahayag ko po sa inyo ang kabutihan ng Panginoon. Kung ano man po yung kapahayagan na marinig nyo na nagmumula sa boses ko, tignan nyo si Lord ang hindi ang buhay ko. Dahil sabi nga, narinig ko kahapon sa message sa pamamagitan ng cellphone, maraming tumutulig sa maraming ikaw ay lilibakin sa paglilingkod mo sa Panginoon. Pero wag po natin yung tingnan, kundi ang tignan po natin na tayo makapagpahayag ng salita ng Panginoon. May pamalas natin kasi alam niyo po ba sa panahon ngayon, sa tindi ng mga pinagdadaanan sa buhay, sa tindi ng mga problema at suliranin, nagagawa na po na sa halip na lumapit sa Panginoon, ang ginawa po ay magpakamatay dahil sa tindi ng kanyang problema. Nangyari po yan dito sa amin. Ito lang, nakarang araw lang. Meron na naman po nagpakamatay dahil po sa tindi ng malaking problema niya. Sayang ang buhay natin kung nauukol po sa ganon. Pero kung nasa Panginoon po siya, hindi po dapat mangyayari yun sa kanya. Kaya huwag po natin hayaan na madaig po tayo ng problema. Huwag po natin hayaan na matukso tayo sa mga bagay na hindi dapat pala natin gawin. Kundi magkaroon po tayo ng focus, na magkaroon tayo ng oras na makikibahagi sa gawain ng Panginoon. Kaya sa kapahayagan na akin po ipapahayag sa inyo, isa man, 2 o 3, nais po ng Panginoon na tayo nagkaroon ng komunikasyon sa sensa. Isang mapagpalang umaga po. Maraming salamat po. Dahil muli tayo magbabalik sa gawain ng Panginoon. Kasi ilang months po akong natigil na magpahayag po ng salita ni Lord. Dahil may mga bagay na may hiya. Alisin po natin pala yung hiya. Mga bagay na napopokus ka sa mga bagay na gusto mong gawin, sa trabaho, pamilya. Pero dapat pala, bigyang oras natin na tayo ay magpahayag ng salita nito. Kaya sa kapahayagan na muli aking ipapahayag sa Panginoon, salamat po sa inyo na patuloy po akong makatok sa bawat isa sa atin na muli tayong mag-alab ang ating relasyon para sa Panginoon. Maging sa aking pamilya, sa aking mga anak, sa aking apo, sa aking manugang, lahat ng makakabasan at makakapanood dito, si Lord po ang tinataas ko, hindi ang sarili ko. God bless you all and thank you for watching. Bye-bye.